Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Representatives de Lima at Jokno, Sendanya, humarap sa preliminary investigation sa kasong inihain ni Carpio. Yan ang MBC TV Network News ni Val Gonzales. Humarap sa Quezon City Prosecutor's Office ang tatlong kongresista sa preliminary investigation kaugnay ng mga reklamong inihain ni Atty. Mans Carpio. Ito ay may kinalaman sa umano'y paglabag sa Bank Secrecy Law, Anti-Money Laundering Act at Data Privacy Act laban sa ilang kongresista at opisyal ng gobyerno. Personal na dumating sa City Hall of Justice ng Quezon City sina Akbayan Party List Congressman Shell Jokno, Percy Sendanya at ML Party List Congresswoman Leila de Lima. Samantala, abogado lamang ang kumatawan kina Representative Gerbil Luistro, BSP Governor Eli Remolona at AMLAC Executive Director Ronel Benaventura. Sa isinagawang preliminary investigation, binigyan ng piskalya ang mga respondent ang kopya ng reklamo laban sa kanila. Pinagsusumite rin ng counter affidavit sa Mayo 29 na siya ring itinakdang susunod na pagdinig sa kaso. Muling iginiit ni Atty. Nila Bayon ang tagapagsalita ni Atty. Mans Carpio na malinaw na isinasad sa batas na hindi maringi sa publiko ang bank records ng sinumang individual. Hindi aniya maring isangkalan ang investigasyon sa Kamara upang labagin ang karapatan ng isang tao. Sa panig naman ni Congresswoman de Lima, naniniwala siyang malinaw na harassment ang mga kasong ito. Pagtupad lamang aniya sa kanilang tungkulin ng kanilang ginawa. Binigyang diin naman ni Representative Jokno na ginagamit na sandatang mga kaso upang pigilan sila sa kanilang trabaho. Hindi aniya sila papayag na busalan at hadlangan sa paglalabas ng katotohanan. Sa April 27 complaints ni Atty. Mans Carpio, lumabag umano ang mga mababata sa Bank Secrecy Law, Data Privacy Act at AMLA matapos isa publiko ang kanyang bank record sa pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment cases sa kanyang asawang Vice Presidente. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, suporta ng US Coast Guard sa bansa, tiniyak ng PCG. Bumisita sa National Headquarters ng Philippine Coast Guard sa Port Area, Maynila, si United States Coast Guard Pacific Area Deputy Commander Rear Admiral Jeffrey Novak. Sa pulong, sinabi ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaven na mahalaga ang naging partisipasyon ng PCG sa Rim of the Pacific Exercise 2026 at patuloy na pagpapalawak ng maritime engagement sa ilalim ng ASEAN Coast Guard Forum at iba pang regional cooperation initiatives. Tinalakay din ang patuloy na suporta ng United States Coast Guard sa pagpapalakas ng cybersecurity, search and rescue capabilities gamit ang Search and Rescue Optimal Planning System o SAROPS, deployment ng karagdagang USCG cutters sa bansa, at secure communications initiatives. Pinag-usapan din ng dalawang panig ang kooperasyon sa maritime domain awareness, environmental protection, capacity building initiatives, human resource development, at strategic communications. Iginiit naman ni Gavin ang patuloy na pakikipagtulungan ng PCG sa USCG para sa pagsusulong ng kapayapaan, katatagan, at rules-based maritime order sa Indo-Pacific region. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.